updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pamilya ng babaeng natagpuang patay sigaw ay hustisya. Motor show sa Tayug, Pangasinan binatikos. Lalaking nagpapakalat ng hubad na larawan timbog. Epekto ng Bagyong Gardo sa Northern Luzon binabantayan. At burger restaurant sa Alaminos, Pangasinan binabalik-balikan. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag Gamalam, Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Nagbaril sa sarili ang suspect ng pamamaril sa 3 kainuman nito sa Santa Marcela, Apayao. Baril ng suspect sinubukan pang ipuslit. Magbabalita Charles Limon. Nauwi sa pamamaril ang masayasanang inuman ng 4 na magsasaka sa Barangay Sipa, Santa Marcela, Apayao noong Lunes ng gabi. Kinilala ang suspect na si Norvi Pacheco Romero, 32 anyos. Habang nagiinuman sila, basta-basta na lang bumunot ng baril itong suspect at pinagbabaril yung mga kasama niyang kainuman. Nagresulta ito ng nabaril niya yung 3. Nabaril yung 2, namatay on the spot. Yung isa, namatay sa ospital. May isang injured. Habang nagiinuman, walang pakundangang binaril ng suspect ang mga kainuman nito. Dead on the spot sina Bong Ramirez, 48 anyos at si Ryan Soriano, 39 anyos. Naitakbo naman sa pagamutan si Edmar Aguinaldo, 48 anyos pero binawian din ito ng buhay sa pagamutan. Sugatan sa balikat si Stephen Salvatera, 33 anyos habang nakatakbo ang 2 pang kainuman. Matapos ang pamamaril, nagbaril sa ulo ang suspect. Hindi pa masabi ng mga pulis ang motibo ng pamamaril na unang nakarating sa crime scene ang tatay ng suspect na si Norberto Romero. Dahil sa takot umano na mapagbintangan sa krimen, kinuha nito ang baril na ginamit ng anak. Kasi nung andun siya, akala niya walang tao. Akala niya, kaya ang nasa isip niya baka daw mapagkamalan na siya ang bumaril. Pero agad namang naaresto ang tatay ng suspect at na-recover ang baril na ginamit. Nahaharap ito sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1829 o Obstruction of Justice. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Binatikos ang malaswang pagdaraos ng motor show sa bayan ng Tayug, Pangasinan noong weekend. Mga organizers na sampahan na ng kaso. Magbabalita kay Ombak. Naging malaswa ang naganap na motor show sa bayan ng Tayug, Pangasinan noong nakaraang Sabado. Sa video kasi, kita ang pagsasayaw ng mga lalaking suot lang ay underwear. Pero sumunod dito ay isa-isang hinubad ng mga lalaki ang mga suot nilang underwear sa harap ng daan-daang mga manonood. Marami sa mga nanood ay hindi natuwa sa pangyayari. Ito ngayon ang iniimbestagahan ng Tayug PNP. So nagkandak po tayo ng investigation. Umabot po sa punto na na-identify po natin yung mga dancers, then organizers, then na-imbitahan po sila dito sa estasyon noong 28 ng mga 2 o'clock ng hapon.
Sa pagsisiyasat ng PNP, mayroong karampatang permit ang organizer na Thai Low Production. Pero sa kalagitnaan ng event ay isinagawa ang isang dance challenge na nilahukan ng ilang manonood. Actually po, ayon po sa mga dancer natin is, sabi po nila is nagsimula po sa parang TikTok challenge na mayroon din nabanggit na premyo, pero hindi nila nabanggit kung kanino manggagaling yung premyo. Premyo sa nasabing dance challenge ay 2,000 pesos at spare parts ng motor. Dito na sumayaw ng nakahubad ang ilang kalalakihan sa video. Sa pahayag naman ni Mayor Tyrone Agabas ng pamahalaang bayan ng Tayug, kinondena niya ang malaswang pagsasayaw sa motor show. Dagdag pa dito ang paglabag ng mga organizer sa permit ng event. Ito din daw ay kawalan ng respeto sa bayan ng Tayug. Sinubukan ng news team na kunin ang pahayag ng mga organizer pero hindi na ito nagbigay ng anumang komento. Ma'am, no comment na po kasi ako dyan kasi nag-file na, pumunta na rin po kami ng police. Dahil sa pangyayari, nagsampa ng kasong paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code ang pamahalaang bayan ng Tayug sa 2 organizer ng motor show at ang 5 kalalakihan sa nasabing event. Kay Umbak para sa Luzon Headlines. Takot pa rin ang ilang mangingisda sa Region 1 na pumalaot dahil sa posibleng epekto ng 2 bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Magbabalita Sofia Pagaduan. Hindi pa rin mawala ang pangamba ng mga mangingisda sa Barangay San Carlos, Cabala, Union. Ito'y dahil sa naranasang bagsik ng bagyong Florita noong nakaraang linggo. Kaya desisyon ng grupo ni Joseph, ngayong araw ang huling pagpapalaot nila sa linggong ito. Medyo isang ting may payabot ay lambang tangwa. Napiksan sa ako dati yung may nga ako na bagyo na mga yan anos may pailang ako dati basik nga na kon may. Sa tingin ko matinga talaga. Si Liza na malapit ang bahay sa Dalampasigan, gusto na lang mag-evacuate kahit na mabuti pa ang panahon. Iti apo no may bagyo daklit idaluin ta emi mga bubutang mo ito nga aday pala bagya pag sagsagana kami mata rin kami mag-evacuate. Sa videong kuha naman ni Angela Grace Tamayo, mapapansing halos walang pumalaot na mga mangingisda sa Pangasinan ngayong araw. Takot daw sila sa epekto ng papalapit na bagyong Gardo. Pero tiniyak ng DRRMO na handa sila sa posibleng epekto ng bagyo. Based dito sa pagmamonitor namin dito sa super typhoon na parating, hindi naman siya direktang tatama sa kalupaan ng Pilipinas. Pero siyempre, asahan natin na makakaranas tayo ng pag-uulan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin sa mga kaprobinsyaan natin. As of now, meron po tayong collaboration or partnership with yung mga agencies natin like PNP. Meron po silang naka-standby na kinumit na isang team para sa mga wasar-trained personnel for possible deployment. Ganon din ang PCG. Meron din po silang naka-standby na na one response team dyan, ganun din po ang BFT, may one strike team din po sila. Kaya naman habang hindi pa lubusang lumalapit, iba yung pag-iingat muna sa mga mangingisda ang paalala. As of now kasi inaantay pa natin yung mga next advisory ng Pag-asa. So, siyempre, kung sa mga mangingisda naman, alam nilang medyo delikado na yung paglaot nila, is iwasan muna nila ang pagpunta sa dagat. Every nagsisend po tayo kapag may gale warning po sa province, nagsisend po tayo ng 5 AM, ganun din po sa hapon around 5 PM nagsisend din po tayo ng gale warning advisory. Ayan, kung mayroon pag tinas ng Pag-asa na according sa kanila mayroong gale warning, tinetext blast kagad natin sa mga LGUs at sa mga barangay officials. 2 bagyo ang inaasahang makakaapekto sa panahon sa bansa. Bagamat hindi ito lalapit sa kalupaan, hahatakin pa rin ito ang habagat na magdadala ng pag-uulan sa Northern Luzon.
ang nangyayari kay Gardo ay kumikilos pa rin ito papalayo ng ating bansa at dahil doon sa maliit na distansya nitong dalawang bagyo ay possible na magkaroon ng binary o tropical 7 binary interaction o nag-i-interact yung galaw ni Gardo dito kay Hinanon na nasa as of 10 a.m. ay nasa 980 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Pinapaalalahanan naman ang publiko na patuloy na mag-ingat at sumubaybay sa mga weather update ng Pag-asa. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Lumutang ang isa sa mga biktima ng madulas na tactile pavement sa Baguio City. Ang kanyang kwento at apila alamin kay Sofia Pagaduan. Hindi malilimutan ni Aling Sharina noong gabi 14 ng Agosto ngayong taon. Ito'y matapos itong aksidenteng madulas sa tactile pavement sa sidewalk sa kahabaan ng Bonifacio Street. Pauwi na ako, nag-aabang kami ng taxi, kaiwas-iwasan ko po yung yellow tactile. Sa dulo ng yellow tactile, dun ho ako nadulas. Nag-slip po yung right foot ko, nadaganan ko po yung left foot ko, narinig ko pong bumitak na yung kneecap ko. Fracture sa tuhod ang natamo ni Aling Sharina. Dahil dito, higit 1 taon pa ang kanyang aantayin bago manumbalik sa dati ang kanyang paglalakad. Umiiyak ako. Kasi talagang masakit. Masakit siya. And then, pagka iniisip ko yung gagawin ko, yung mga nawala, yun ang masakit na part. Eh, gagaya ngayon, wala akong magawa. Pero tinatry, talagang ginagawan ko siya ng na kayanin ko talaga. Pero nangangamba pa si Aling Sharina sa epekto ng pagkakaaksidente nito. Nakasalalay kasi sa kanya ang pag-aaral ng kanyang bunso. Kaya ang isang anak nitong naghahanap ng trabaho, kailangan iwan ang pangarap maalagaan lamang ang kanyang ina. Kasi si mama po is hands-on sa amin ever since I was a child. Kaming 3 po na magkakapatid. So ngayon po, since nasa higaan lang siya, mahirap, kaya lahat ng responsibility na naihahati sa aming 3. Kumalat na sa social media ang nangyari kay Aling Sharina matapos itong i-post ng kanyang anak. Umani ito ng libu-libong komento mula sa netizens. Taong 2020, sinimulang planuhin ang paglalagay ng mga tactile pavement sa mga sidewalk sa Baguio City. Agosto noong nakaraang taon, sinimulang ilagay ito sa mga sidewalk. Ito ay alinsunod sa Batas Pambansa bilang 344 o Accessibility Law para sa mga PWDs. Problema lang, madulas ito tuwing mababasa. Kaya takaw aksidente ito kung minsan. Iniwas ko siya Iniwasan ko. Nagkaroon ng incident na ganito may nadulas, no? Kasi yung tactile naman ito is a universal standard na ginagamit, pero there is no talagang ang issue dito is yung slippery issue ng tactile. Talagang slippery when wet. Anything naman that is slippery, soaking in water. Mainit din itong pinagdebatihan sa Sangguniang Panglungsod noong nakaraang linggo. So that if these tactiles continues to be like the sword of Damocles that is hanging on the every head, may we ask that of the he's already making every head of the he's not asking question, Mr. Chairman. Then it should be Mr. Chairman. Point of order. Yes, the Honorable Molintas, I already admonished the Honorable Bumogao not to use the word hazardous. Because he's already arguing, he's not. Kaya ang nakikitang solusyon ay tanggalin na lamang ang mga ito. Our ordinance states that for the improvement of the sidewalks, and the installation of tactiles is not included there. But it's an executive decision to include the tactiles as a response to the clamor of our PWDs. And we welcome that. The only thing is, it's the material that did not pass through the approval. Well, we did not approve that in the City Council.
Sa lungsod ng Baguio, 2 klase ng tactile ang ginamit sa mga sidewalks. Ito ay ang directional tactile na nagsisilbing gabay sa direksyong tinatahak ng mga visually impaired at ang blister tactile. Nagsasaad naman ito ng dulo ng tactile pavement o kaya ay tanda para sa pedestrian crossing. In the end, as a representative of the person with disability of the visual sector, I think it really served the purpose because that is really intended for them as way of satisfying in terms of accessibility. Nagpaliwanag naman ang isa sa mga kontraktor ng tactile project na si Engineer Rowald Julian. Sa kanyang text message sa news team, ang mga ikinabit nilang mga tactile ay ang napiling disenyo ng implementor na DPWH Cordillera. Pero bilang sila ang kauna-unahang nag-implement ng proyekto, ay ginaya na din ng ibang contractors ang disenyo ng ginamit nilang tactile. Aniya, madami pa raw ibang disenyo ng tactile pavement na pwedeng gamitin. Masusi din umano itong kinonsidera ng DPWH CAR at pamahalaang lungsod ng Baguio. Sinubukan ng news team na kunin ang pahayag ng Baguio City District Engineering Office pero tumanggi muna ang mga itong magbigay ng komento habang wala pang pinal na desisyon ang pamahalaang lungsod. Sinuspindi muna ng pamahalaang lungsod at Baguio City District Engineering Office ang pagkakabit ng tactile. Ito'y hanggat wala pang nakikitang solusyon sa pagiging madulas nito. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Mga estudyante ng isang barangay sa Ilocos Norte kinakailangang sumakay sa balsa upang makapasok. May kwento si Cristel Tabladillo. Balsa ang gamit ng mga residente ng Elizabeth Tingras, Ilocos Norte para makapunta sa bayan. Pagsapit ng tag-ulan, doble higit ang kanilang kalbaryo, lalo na ang mga estudyante. As a student po, sir, sobrang hirap po talaga kasi kada pupunta po ako ng school, kailangan ko pang magdala po ng sapatos, ng extra shoes ko, ng tsinelas ko para lang po ma-assure ko na in case na mabasa po ako, mabasa yung sapatos ko, may gagamitin pa rin po ako. May higit na 15 years na ma'am dito. Yung mga pasahero namin, yung sinabi yung may nababasa, talagang mababasa kasi tubig to eh. Yung mga estudyante naman, tatanggalin nyo ang mga sapatos para hindi kayo mabasa kasi malalim ang tubig. Maging ang mga residente, sumasakay rin ng balsa para makapasok sa trabaho. Napakahirap. Tuwing pupunta ka sa trabaho at saka uwi. Ma'am, nasubukan niyo na po bang mabasa yung gamit niyo? Opo ma'am. Maianod po yung Balsa. Naranasan ko na lahat yan ma'am. Ang ilan sa mga balsero, nahihirapang pagkasyahin ang kinikita nila sa pang-araw-araw nilang mga gastusin. Mga 250 ma'am. 250 isa. Bawat isa kami, 250. Kung malaki naman ang tubig, may naman nagbigay ng 30, 40, gano'n. Siyempre, tatlo kami magtulak ng balsa, maghati-hati kami yung 40. Kala nila ma'am, yung mga nakikita nila sa amin, sa hanap buhay namin ito maganda. Pero hindi nila alam, ang hirap ang buhay namin dito sa balsa. Panawagan naman ng mga residente, sana ay solusyonan ng lokal na pamahalaan ang kanilang problema sa transportasyon. Hiling naman ng mga balsero, sana ay mabigyan din sila ng ayuda mula sa gobyerno. Cristel Tabladillo para sa Luzon Headlines. Susunod, pamilya ng babaeng natagpo ang patay, sigaw ay hustisya. Yan at iba pang mga balita, abangan. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal.
The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encom Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Hindi matanggap ng mga kaanak at asawa ng babaeng natagpuang patay sa Baguio City ang brutal niyang pagkamatay. Hustisya kanilang sigaw. Narito ang follow-up report. Pagmahal naman po siya ang asawa. Pagmahal na nanay sa mga anak niya. Hindi na napigilan ni Tyrone ng maiyak habang inaalala ang magagandang alaala nila ni Juliet at kanilang 2 anak. Si Juliet o mas kilala bilang Shane ay ang 22 anyos na natagpo ang patay sa isang garahe sa barangay Tabora, Trancoville pasado alas 7 ng umaga kahapon. Yung anak namin po. Lagi niya po pinapaalala sa akin yung anak namin na wag ko po siya pabayaan. Kasi lagi niya po chinachat sa akin. Lagi niya po yung sinasabi. Naalagaan ko po siya, wag papabayaan yung anak namin. Kwento pa niya, katatapos lang ng binyag ng kanilang pangalawang anak noong nakaraang linggo. Bukod sa sakit na nararamdaman, nakararamdam din siya ng pagsisisi.
Si Shane kasi ang nagtatrabaho samantalang siya naman ang nag-aalaga ng kanilang mga supling. Ayoko naman sana siya umalis kaso sabi niya sa akin na kailangan niya daw may trabaho. Kaya gusto ko siyang pigilan, siyempre inaano niya. Yung pangarap niya sa kanya, mabili niya ng mga kailangan niya. Yun lagi nasa isip niya. Yung katawan niya nasa isip po. Sino pong ano? Si Judith naman, hindi pa rin makapaniwala sa nangyari sa kanyang kakambal. Brutal po yung pagkakagawa po sa kanya, pagkakapatay po sa kanya, brutal po yun. Sakal po sa leeg, tapos puro po siya pasa, tapos balik po yung legs niya. Walang awa po yung pumatay sa kanya. Ayon sa kanya, nakausap pa niya ito gabi bago matagpuan ng katawan ni Shane. Gabi uling magka-chat po kami nung gabing nawala po siya. About po sa sa guest niya po. Tapos ayun po, tinatawagan ko po siya ng madaling araw, hindi ko na po siya noon makontak. Siyempre po, kinakabahan na rin po ko noon. Tapos kinaumagahan po noon, tinawagan na po ko ng police station dito. Sa isang bar kasi sa lungsod nagtatrabaho ang biktima. Ngayong araw, magkasama si Judith at Tyrone na nagpunta sa BCPO Station 2 para alamin ang update tungkol sa investigasyon. Hiling nila ay hustisya. Minamaximize natin yung mga investigators natin sa lahat ng possible na lugar na nalilink yung biktima natin para for possible na makakuha tayo ng mga ebidensya para sa ikakalutas ng kaso natin. As of now, hindi na tayo pwedeng i-divulge yung mga information na yan pending investigation of the case. Patuloy pa rin namang hinihintay ang resulta ng autopsy ng biktima. Samantala, nagbabala naman ang Regional Anti-Cybercrime Unit Cordillera sa mga nagpapakalat ng hubad na litrato ng biktima sa social media. Kahit na bangkayan, yung rights pa rin nung mga kamag-anak din noon o even yung respect doon sa nawala, doon sa namatay, hindi natin pwedeng i-post doon sa Facebook o sa TV yung hubot-hubad na hindi siya nakatakip yung kanyang mga private parts. Hindi pwede po yun. Maaaring humarap ang sinumang mahuhuli sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Ngayong araw, iuwi na ng mga kaanak ni Shane ang labi nito mula sa Baguio Memorial Chapel patungo sa kanilang tirahan sa Bali, Bago, Pampanga. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Timbog sa paghahain ng warrant of arrest ang lalaking nagpakalat umano ng hubad na larawan ng kanyang ex-girlfriend sa social media. Magbabalik sa report, Charles Limon. Asikaso may mayat kaysa jay birukon da ka at saka iba pa yung kukuha sa'yo kaysa sa amin. Magde-deliver ng Dreamcatcher ang lalaking ito kahapon sa Maharlika Building. Pero hindi alam ng lalaki, operatiba na pala ng Regional Anti-Cybercrime Unit ng Cordillera ang katransaksyon niya. Tila natupad daw ang pangarap ng Raku dahil ang lalaking ito pala ang itinuturing na #1 top most wanted ng Regional Anti-Cybercrime Unit Cordillera. Ilang beses namin inoperate ito doon sa given na address na binigay niya, yung sa Moncada, Tarlac. Ilang beses kami nagpunta doon pero negative. Even yung mga address na binigay niya, negative na rin siya kaya nahirapan kami. Nag-ugat ang paghuli sa suspect matapos sampahan ito ng patong-patong na kaso ng kanyang ex-girlfriend. Gumawa kasi ang suspect ng dummy account ng kanyang ex-girlfriend sa social media. Dito ay ipinost ng suspect ang mga hubad na larawan ng dating kinakasama. Ito yung babae yata parang gusto na maghiwalay. Umiwalay yung babae pero ayaw pa rin niya. And then, yun ang dahilan, nasaktan niya yata yung live-in partner niya. Sinubukan ng news team na kausapin ang suspect pero tumanggi itong humarap sa kamera. Sa korte na lang daw ito magpapaliwanag kaugnay sa kinakaharap na kaso. Sinubukan naman ng news team na kunin ang pahayag ng biktima pero hindi ito sumasagot sa aming mga tawag. Ayon sa Raku, isa lang ito sa ilang mga kasong hinahawakan ng ahensya na ganito din ang senaryo. Kaya may paalala ang ahensya.
lalo na sa mga ganitong mga sensitive na case ng mga nude photos and sex videos, meron po tayong mga batas para dito sa mga nagkakalat ng mga ganitong video. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9995 o ang Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 at paglabag sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Laking ginhawa ang hatid sa mga magsasaka sa Pugo, La Union ng bagong tayong footbridge. Narito ang report. Saksi si Pugo Mayor Kurt Martin sa hirap na pinagdadaanan ng mga magsasaka sa kanilang bayan. Gaya ng mga magsasaka sa Barangay Poblacion East na nasa tabi ng Tapuacan River. Kita kami nga kung bunagan da, dagito yung harvest da. So, magnada dyan tanong, umuli da, makitam tirigat ako. So, another burden, dagito yung manalon tayo. Bilang tugon, itinayo ang isang footbridge. Na-design na para iti needs, iti manalon tayo. Itong ano kitaan nyo, J-width na. So, pangipagnaan to, dagito yung kuliglig. Tatlong nalaklaka nga ipanda the game machines nga mapanijay talon. Kahapon, idinaos ang inauguration ng nasabing footbridge. Inumpisahan ito sa pagbabasbas at dasal. Dinaluhan nito ni La Union Governor Raffy Ortega David. Ang kabuuan po ng proyektong ito ay simbolo ng malasakit at pagmamahal sa inyo ng Provincial Government of La Union. Batid po namin na malaking kaginhawaan po ang maidudulot nito sa inyong lahat, lalo na sa daloy ng trapiko at kaligtasan po ng ating mga mamamayan. PWD-friendly rin ang tulay dahil hindi ito magalaw kapag dinadaanan. Ang proyekto ay sinimulan noong nakaraang Pebrero at natapos ito gamit ang 9.7 milyon na pondong ibinigay ng opisina ni Nooy Governor Pacoy Ortega. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Yung mga common law partners, meaning mga nag-isang bahay pero hindi kasal, pwede ba silang mag-donate sa isa't isa? Under our present civil code or Article 87 of the Family Code, donations between partners or those who cohabit together is normally void, meaning walang effect. Kung ang bahay niyong mag-common law relationship, donate mo sa partner mo, and later on you die, can the partner herself claim ownership of the property? And the answer there is no, she cannot. And who are the proper claimants to this property? Then it will be the heirs ng kanyang partner. Sa anak, kung walang anak, sa parents, kung walang parents, collateral relatives ang sinasabi. Usually, ang reason why void yung donation between cohabiting partners is because it is against public policy. Normally, we respect marriage as an inviolable social institution. Therefore, kung you cohabit outside of marriage, yan yung effect niya. Hindi kayo pwedeng mag-validly donate properties to each other. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Burger Restaurant sa Pangasinan, binabalik-balikan. Ang kwento susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master.
Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Sa milk din ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Patok ngayon ang isang burger restaurant sa Alaminos City. Bunga ito ng pagpupursige sa kabila ng mga hinarap na problema. Narito ang kwento. Swak sa bulsa, swak sa panlasa. Ito ang katakam-takam na meriendang hatid ng isang maliit na burger restaurant sa Alaminos City. Ang kanila raw sikreto, ang pati na gawa sa bagong katay na baka. One thing is, we don't use frozen ground beef patties. We grind the beef every single day. We have a commissary. They butcher up the beef and they make sure that we have an 80-20% fat ratio. Sometimes you have to do it close to 30% because in burgers fat is flavor. Ang kanilang buns, gawa sa patatas. The kind of bread that I want, we bake the bread ourselves. We make two kinds of dough. We make potato buns and we also make brioche for a fancier burger. But me personally, I prefer the potato buns. Taong 2017 pa siya nagsimulang pumasok sa negosyong restaurant. Pero dahil sa problema sa kasosyo, pinili niyang magtayo ng bago at sariling negosyo noong 2020. But then the pandemic happened. And so I was over here in Patar, my new location, and we had this kitchen, and we just decided to start trying out different restaurant concepts where we work. And so we created the Munch Lab eventually. Nakaapekto rin sa kanyang negosyo ang panandalian niyang pagbalik sa Amerika para sa kanyang inang namatay noong nakaraang taon. Unti-unti silang nawala ng customers dahil siya ang gusto ng mga suki na nagluluto at naghahain ng mga burgers.
Pero sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, patuloy na nagpursigi ito para maibalik ang sigla ng kanyang negosyo. Ngayon, hindi na lamang burgers ang kanyang binibenta, pero maging iba't ibang putahe at pangmeryenda na talaga namang tinatangkilik ng mga dati at bagong customers. Para sa kanya, ang sikreto sa tagumpay sa negosyo ay gaya ng paggawa ng kanyang burger. Trial and error man, palagi namang sinasamahan ng pagpupursigi at pagmamahal. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.